Magandang araw, Malulenyo! Inihahatid ng MCDN News ang mahahalagang balitang nangyari sa mga nakaraang araw. City Veterinary Office umaksyon upang manghuli ng mga asong gala. Kapitan Opot ng Katmon nag-ulat. Paru-paro at bulaklak ng Malolos kaabang-abang. Bulso at 107 dinaluhan ni Mayor Christian. Grand Alumni Homecoming ng Holy Spirit ginanap. Kasama raffle, lahat kasali. Selebrasyon ng pagkakatatag ng La Consolacion University, dinaluhan ni Mayor Christian. Ika-123 guning taon ng liham ng kababaihan ng Malolos kay Gobernador General Weyler, ipinagdiwang. Natividad, pinangunahan ang pag-iilaw ng Christmas tree. Linggo ng Kabataan, inilunsad. Million Volunteer Run, Fun Run at Fun Ride, ginanap. Pasko sa Paseo, ipinagdiwang. At sa mga detalye, City Veterinary Office umaksyon para manghuli ng mga asong gala. Nagsagawa ng panghuhuli ng mga asong gala ang City Veterinarian Office noong December 2, 2011. Ganap na nag-umpisa ang panghuhuli dakong alas 9:30 ng umaga. Lumibot ang mga manghuhuli ng aso sa mga barangay ng San Vicente, Canyugan, Mabolo, Bagong Bayan, Balite at Matimbo. Ang nanghuhuli ay nakasakay sa tricycle na service ng Malolos City Pound. Sa kanilang paglilibot sa 7 barangay na sakop ng Malolos, sila ay nakahuli ng 3 aso sa magkakahiwalay na barangay. Itong panghuhuli ng mga aso ay kaugnay sa ipinatupad na batas ng pamahalaang lungsod ng Malolos. Ang mahuhuling aso ay i-impound sa Malolos City Pound na matatagpuan sa Malolos MRF sa Matimbo. Tutubusin nila ang kanilang aso sa halagang 500 hanggang 1,000 piso. Kapitan Ferdy ng Barangay Katmon nag-ulat. Nanumpa ang 51 kapitan ng barangay ng Malolos noong November 2010. Matapos ang 1 taon ng paglilingkod, nag-ulat sa mga mamamayan ng Barangay Katmon si Kapitan Ferdy Opot Limagiba. At yung natitira pong 20,000 o 20,000, yun po ay natupunta sa kuryente. Natupunta po sa tubig, sa ibang pangailangan na halos wala pong natitira. At sa tulong po ng ating mga establishmento dito sa ating barangay at sa ating nasasakupan, na idadaos po natin ng maayos ang ating mga pangailangan. High-tech ang pag-uulat. Gumamit ito ng PowerPoint presentation. Idinetali ang mga gawain natapos. Mayroon ding nagpatotoo ng mga taga-barangay na natulungan. Talagang espesyal ang okasyon dahil panauhin si Mayor Christian D. Natividad at dating gobernador at ngayon ay congressman na si John Mendoza. Narito ang kanilang sinabi. Pero pagularan ni Kapitan, doon kanya naiuwi ng magandang biyaya naman po para sa inyong barangay. Sa husay na yung Kapitan, talaga ako lang sa mga opat, sinabiba. Salamat na itong mabiba. Ang ating po kaibigan, dahil sa kanyang kahusayan, naipulong na agad. Dahil po si Congressman John, kaibigan din po yung ating mga kapitan, nag-iwan po siya dito ng pamparakoy na 10,500 pesos at 5,100 pesos. Pero alam nyo, ang mga barangay ay napakalapit sa aking puso sapagkat ako po, ang aking political career ay nagsimula bilang isang kapitan ng barangay sa barangay Duhat sa Bukawi. At naniniwala po ako na ang pag-ulat ay mag-uumpisa sa mga barangay natin. At naiiba na po ang mga nanunungkulan sa barangay ngayon, hindi na ako mga dati. Ngayon po, ang mga nanunungkulan sa mga barangay natin, dati mga doktor, dati mga teacher, ngayon po yung mga professional na. Maikli ngunit malaman ang pananalita ni Kapitan Opot. Sa inyo lahat, ito po ang aming 1 taong pag-uulat. Siyang-siyang mga taga-barangay Katmon. Kauna-unahan sila sa mga barangay na nagdaos ng ulat sa barangay. Sa gitna ng ulan, tuloy ang gawain at masayang parafol. Sa gabing ito, pinatunayan na may pagbabago ng nangyayari sa kanilang barangay. Magandang araw mga taga-Malolos! Ang bulaklak at paru-paro ay kompetisyong pangkagandahan at pangkultura dito sa lungsod ng Malolos. Inilunsad ito noong Mayo 2011 at itinuturing na pinakamahabang kompetisyon ng pagandahan at pangkultura sa taong ito. Unang nakita ang 22 kababaihan at 27 kalalakihang kandidato sa Flores de Malolos.
Sa patimpalak na ito, binigyan sila ng iba't ibang workshops at isinalang sila sa iba't ibang gawain. Noong Hunyo, sa relief operations. Noong Hulyo ay ginawa ang pictorial. Agosto naman nang ipinasyal sila sa Malolos at ipinagdiwang ang kasaysayan ng Malolos. Noong Setyembre, kasama sila sa Tiangge, Sining at Chibog. Noong Oktubre, nagkaroon ng talent competition at nagtagisan sila ng talino. Naging kapanapanabik ang Nobyembre dahil may pictorial at swimsuit competition. Andito po tayo ngayon sa St. Agatha Resort and Restaurant kung saan magaganap ang swimwear competition at photoshoot ng paru-parot bulaklak ng Malolos. Ang bulaklak at paru-paro ay sinusuportahan ni Mayor Christian D. Natividad, Malolos Tourism Council at Sangguniang Panlungsod ng Malolos. Ito ay pinatutupad ng tanggapan ng kultura, sining, turismo, sports at kalakasan. Ang pares na mananalo ay makatatanggap ng 20,000 piso at makatatanggap naman ng 5,000 ang first runner-up, 3,000 ang second runner-up at 2,000 ang third runner-up. Sa mga mananalo sa naturang patimpalak, kukuhanin ang ipinanlalaban sa Hari at Reyna ng Bulacan, Binuo at Binibining Fiesta Republica, Lakan at Lakambini, Maharlika at Binibining Malolos. Abangan ang Coronation Night ng Paru-Paro at Bulaklak ng Malolos sa December 18, 2011, 7 p.m. sa Bulacan State University Gymnasium. Bulsu at 107 dinaluhan ni Mayor Christian. Ginanap ang Bulsu at 107 noong December 5, 2011 na may temang Academic Excellence through Social Responsibility and Linkages sa Bulacan State University, lungsod ng Malolos, Bulacan. Ang pagdiriwang ng Bulsu at 107 ay tumagal hanggang December 10, 2011. Nagbigay din ng pagbati si Mayor Christian D. Natividad. Ayon sa kanya, hindi lamang taga Malolos ang nagtatamong pala sa Bulacan State University. Hindi lamang mga bayan at lungsod ng Bulacan, hindi lamang ang lalawigan ng Pampanga at Nueva Ecija, kundi maging ibang bansa man dahil may Bulsu na rin sa Hong Kong. Hindi na mabilang ang karangalang iniuwi ng mga mag-aaral sa Bulsu. Idinagdag pa ni Mayor Christian na ang Bulsu ay comparable na sa mga mahuhusay na universidad at kolehiyo sa Maynila at Quezon City. Dahil may mga pagkakataong nahihigitan pa ng Bulsu ang mga mag-aaral nila. Bilang panghuli, sinabi ni Mayor Christian na ang edukasyon ay hindi aksidenteng natatamo. Ito ay masidhing hinahangad at pinagpapaguran. Matapos ang 100 taon, inani na nga ng Bulacan State University ang kanyang matatamis na bunga ng kanyang existence at isang napakalaking accomplishment nito. Grand Alumni Homecoming ng Holy Spirit ginanap. Ginanap noong December 3, 2011 ang Grand Alumni Homecoming ng Holy Spirit Academy of Malolos. Ito ay bilang paghanda sa kanilang Diamond Jubilee o ika-75 anibersaryo ng Holy Spirit sa susunod na taon. Nagkaroon ng misa ng pasasalamat kung saan nagbigay ng papuri ang mga alumni. Inaasahang daang-daang alumni ang dadalo sa okasyong ito ng pagsasalo-salo. Kasama rin sa pagdiriwang ang mga guro at madre na gumagabay sa mga mag-aaral. Ang host ng Grand Alumni Homecoming ay ang Batch 82. Kasama raffle, lahat kasali. Binola na ang raffle tickets ng kababaihang sumusuporta sa adhikain ng Malolos o Kasama noong December 3, 2011 sa Malolos Elementary School. Ang okasyon ay dinaluhan ng daan-daang volunteers na karamihan ay kababaihan. Panauhin sa nasabing okasyon si Mayor Christian na nagpahayag ng kanyang kagalakan. Hindi lamang ang raffle ang pinagkaabalahan ng mga dumalo. Nag-enjoy din sila sa palaro, sayawan at pagpapakuha ng litrato. Lalong nasiyahan ng mga kababaihan at volunteers nang dumating ang dating gobernador at ngayon ay congressman na si Jonjon Mendoza. Nagkaloob siya ng raffle prize at pera para sa raffle. Ipinangako niya na ang 20 na bisikleta na may sidecar na magagamit sa paghahanap buhay ng Malolenyo.
Ang kinita sa raffle ay gagamitin sa proyekto para sa mga kababaihan ng Malolos na ilulunsad sa 2012. Ang gawain ay pinangunahan ni Baby Jonisha Natividad, Chairperson, Konsehal Alma Gatchalian, Pangulo, Ningning Santiago, Pangalawang Pangulo at mga Board of Directors ng kasama. Pagdiriwang ng anibersaryo ng pagkakatatag ng La Consolacion, dinaluhan ni Mayor Christian. Ginanap ang isang pagdiriwang ng pasasalamat sa La Consolacion University na nagsimula noong December 3, 2011, kaugnay ng ika-75 anibersaryo ng pagkakatatag ng universidad. Pinangunahan ni Mayor Christian D. Natividad ang pagpapasinaya ng LCUP Mini Olympic Pool. Naging kapanapanabig ang synchronized swimming exhibition. Mayroon rin art exhibit na dinagsa ng mga estudyante. Kilala ang La Consolacion sa kanilang hospitality training hub kung saan ang kanilang mga estudyante ay tinuturuan ng basic housekeeping, culinary skills, pagtanggap ng mga bisita at ilang trabahong pang-opisina. Sa ngayon, mayroong 400 na estudyante ang nagsasanay sa kanilang training hub. Ipinagmamalaki rin ng La Consolacion ang mga nagsipagtapos sa kanilang universidad. Isa rito si Remy Yama na galing Hagonoy, Bulacan, na kasalukuyang nagtatrabaho sa 7-star hotel sa Dubai. Mayroon pang 30 na nagtatrabaho sa Singapore at 13 mag-aaral pang paalis papuntang Marriott Hotel sa Estados Unidos. Hello, good morning everybody. I'm Dr. Ray Cruz, the Executive Vice President of La Consolacion University of Philippines. This is a very great opportunity to invite our stakeholders, our students, alumni and parents to witness and participate the 75th founding anniversary of La Consolacion University of Philippines. Actually, this activities is simply a kick-off activities, and this will commence December 3 until December 7. The kick-off ceremonies will be until December 7. But I would like to inform all our alumni that the celebrations will be a year-long festivities. To start January, and come December 2012, we will have the 75th Diamond Jubilee celebration of the university. This is a period of celebrations because the university has completed a 7.5 decades of enduring service to our communities. So I hope that we would have the active participations of all our stakeholders in this very important Golden Jubilee celebration of La Consolacion University. Ika-123 guning taon ng liham ng kababaihan ng Malolos kay Gobernador General Valeriano Weyler ipinagdiwang. Bilang pagkilala sa kabayanihan at katapangan ng kadalagahan ng Malolos, ipinagdiwang ang ika-123 guning taon ng sulat ng kababaihang Malolos kay Gobernador General Valeriano Weyler noong December 12, 2011. Dinaluhan ito ni City Administrator Rizal de Mendoza, Vice Mayor Gilbert Bebong Gatchalian, Konsehal Jong Ople, Board Member Ayi Ople, former Board Member Vicente Cruz, Mami Baby Natividad, mga kaanak ng kababaihan ng Malolos, at mga mag-aaral mula sa Immaculate Conception of Malolos at Marcelo H. Del Pilar National High School. Nagsimula ang programa sa pag-aali ng bulaklak sa panandang pangkasaysayan sa 20 kababaihan na ginanap sa Santo Niño, Malolos. Pinangunahan ito ng Presidente ng Women of Malolos Foundation Incorporated na si Vicente Enriquez at ni Supervising Historic Site and Development Officer na si Gina Batuhan. Nagkaroon rin ng paglulunsad ng restoration sa tahanan ni Alberto Witangcoy na naglalayo na muling buhayin ang kagandahan at alaala ng mga kadalagahan ng Malolos at pataasin ang antas ng turismo. Sinundan ito ng isang palatuntunan na ginanap sa Casa Real. Dito nagbigay ng kanyang mensahe si Vice Mayor Bebong Gatchalian. Liham, pilit talagang itinatago ng mga kababaihan yung kanilang nilalaman ng sulat na ito. Bakit po? Kasi sabi ko kayo sa inyo kanina po, maaari po itong makalugan ng buhay ng mga babaeng ito. Sapagkat ng panahon yun, dapat umayod ka lang sa agos nung pinapatupad ng mga umiiral na mga pangyarihan. Nagkaroon ng pagbabasa ng liham ng kababaihan ng Malolos na pinangunahan ng apo ni Basilia Tantoco na si Krisha Clarice Tantoco Galvez. Ang inyong kamahalan, kami, ang mga nakalagdang kabataang babae at iba pa, ay naghaharap at humihiling ng buong paggalang
sa inyong kamahalan ng susunod. At bilang panghuli, nagkaroon ng panayam kay local historian Izagani Hiron kung saan ipinaliwanag niya sa mga panauhing mag-aaral ang kahalagahan ng liham ng kababaihan ng Malolos. Kahit naging maikli ang tagumpay ng petisyon ng kababaihan ng Malolos, pinatunayan nila na ang kababaihan ay may kakayanang lumahok sa pagbabago at ikagaganda ng lipunan. Tunay nga na ang kadalagahan ng Malolos ay hindi lamang dapat itanghal sa ganda at tamis ng asal, kundi pati na rin sa katatagan, tibay ng puso, lawak ng isipan at lakas ng kalooban. Mabuhay ang kababaihan ng Malolos! Natividad, pinangunahan ng pag-iilaw sa Christmas tree. Pinangunahan ni Mayor Christian Natividad ang pag-iilaw sa higanteng Christmas tree sa harap ng City Hall noong December 1, 2011. Ito ay bahagi ng selebrasyon ng Pistang Pasko 2011 ng lungsod ng Malolos. Ang pag-iilaw sa Christmas tree ay sumisimbolo sa bagong pagsilang ng pag-asa. Mayroon tong belen sa ilalim na kumakatawan sa tradisyon at samahan ng pamilyang Malulenyo. Ang puno ng Christmas tree ay sumasagisag ng buhay at ang dekorasyong mga araw at buwan ay kumakatawan sa mga bagong gabi at araw sa buhay ng mga Malulenyo. Ang pag-iilaw ng Christmas tree ay masayang dinaluhan ng mga kawani ng City Hall at mamamayan ng lungsod. Sa maikling mensahe ni Mayor Christian, nagpasalamat siya sa lahat ng dumalo at nangako siya na lalo pang pagagandahin ang mga programa ng pamahalaang lungsod tuwing Kapaskuhan. Nagkaroon rin ng parada ng mga parol na nilahukan ng 28 na barangay. Karamihan sa mga parol ay hugis bituin na sumisimbolo sa tala na sinundan ng 3 hari upang mahanap ang Panginoong Hesukristo. Ipinarada ang naggagandahang mga parol mula sa Baraswin Church hanggang harapan ng City Hall. Kitang-kita sa mga naglalakihang mga parol ang pagkamalikhain ng mga Malulenyo. Ang mga hurado sa parada ng mga parol ay sina Des Bautista, Salvador Badiching at Marisa Parungaw. Ang mga mananalo ay makakatanggap ng 30,000 piso para sa unang gantimpala, 20,000 piso para sa ikalawa, 10,000 piso para sa ikatlo, at 5,000 piso para sa 5 consolation prizes. Ang mga ito ay pagkakaloob sa December 30, 2011 sa Christmas party ng pamahalaang lungsod. Natapos ang programa sa masayang awitan ng iba't ibang choral group tulad ng Coro Bulakenyo, CEU Singers, Bulso Saring Himig at Coro del Pilar. Linggo ng Kabataan inilunsad. Naglunsad ng Linggo ng Kabataan 2011 ang pamahalaang lungsod ng Malolos noong Lunes, December 5, 2011. Ayon sa ipinapatupad ng batas, ang ikalawang linggo ng Disyembre ay itinakda bilang Linggo ng Kabataan kung saan gaganap silang hepe ng mga tanggapan. Si Diane Antoinette Fajardo ang umupong City Mayor at si Lester de Guzman naman ang umupong Vice Mayor. Nagbigay ng kanyang pananalita si Diane Antoinette Fajardo at nagpasalamat siya dahil naranasan niya ang maglingkod sa kanyang mga kababayan. Million Volunteer Run ginanap. Ginanap ang Million Volunteer Run ng Red Cross noong December 4, 2011. Ito ay nilahukan ng mahigit 1,000 volunteers mula sa iba't ibang barangay ng Malolos. Dinaluhan din ito ni Mommy Baby Natividad, Board Member Michael Fermin at Red Cross Director Arsinia Anyosa. Sinimulan ang volunteer run sa ganap na ika-6 ng umaga sa harap ng simbahan ng Baraswain hanggang KB Gym. Layunin ng naturang takbuhan na maging volunteer capital ng buong mundo ang Pilipinas. Fun Run. Nagsagawa rin ng Fun Run at Fun Ride ang Fiesta Committee ng Immaculate Conception na may temang padyak at takbo para sa dakilang jubileo. Dinaluhan ito ng iba't ibang grupo ng mga kabataan. Sinimulan ang Fun Run sa ganap na ika-6 ng umaga sa harapan ng katedral, umikot ng Fausta, pabalik ulit ng katedral. Layunin ng Fun Run at Fun Ride na makalikom ng pondo para sa isinagawang pistang bayan ng Malolos. Pasko sa Paseo, ginanap. Naglunsad ang pamahalaang lungsod ng Malolos ng Ilaw Pasko sa Paseo Christmas Decor Contest bilang paghahanda sa pagdiriwang ng darating na Kapaskuhan noong December 1, 2011. Ang paligsahan ay may temang Pasko ng Kaugaliang Malulenyo. Sinalihan ito ng mga kabahayan at iba't ibang establishmento na nasa kahabaan ng paseo. Layunin ng patimpalak na maipakita ang mga kaugaliang Malulenyo tuwing sasapit ang araw ng Kapaskuhan. Makulay at malikhain ang disenyo ng bawat establishmento. May gumamit ng mga parol, Christmas lights, recyclable materials at kung ano-ano pa. Ang kriteria sa paghuhusga ay 40% para sa konsepto, 30% para sa pagiging malikhain, 20% para sa tema at 10% para sa visual impact.
Ang mga hurado sa Pasko sa Paseo ay sina City Administrator Rizal de Mendoza, Attorney Aida Bernardino at Arman Santa Ana. Ihahayag ang mga mananalo sa darating na December 18, 2011, gabi ng selebrasyon ng ika-12 taon na pagiging lungsod ng mga Malulenyo humakot ng parangal sa ginanap na GKA 2011. Sa isinagawang Gintong Kabataan Awards 2011, ang mga kabataang Malulenyo ay muling humakot ng karangalan. Taon-taon, ginaganap ang paggawad ng Gintong Kabataan Awards sa mga natatanging kabataang Bulakenyo. Sinimulan ito noong 1997 at hanggang ngayon, ang ating mga kabataan ay patuloy na umuugit ng pangalan sa kani-kanilang larangan maging sa pandaigdigang kagalingan man. Sa mga kabataang Malulenyo na nagpamalas ng kanilang talino, nakamit ng 7 Malulenyo ang special citation at 2 grupo naman ang itinanghal na Gintong Kabataan Awardees. Pinarangalan si Raymond A. de la Cruz ng Kaingin na nakakuha ng ika-5 pwesto sa Mechanical Engineer Licensure Exam 2011. Si Wilson Angelo G. Espiritu naman ang nakakuha ng ika-7 pwesto sa Licensure Exam for Teachers 2011. Si Carlo S. Gragas ay pinarangalan din dahil sa pagkakamit niya ng ika-9 na pwesto sa Civil Engineer Licensure Examination 2011. Sa larangan naman ng sports, kinilala si Dennis A. Gutierrez III sa ipinamalas niyang kahusayan sa larong chess. Si Davis O. Alano ay kinilala naman dahil sa kanyang mga naging kontribusyon sa larangan ng lawn tennis. Ginawaran ng special citation si Cyril Ann B. Manabat dahil sa mga natatanging niyang pagganap sa telebisyon. Binigyan din ng Special Citation International Award si Zarina Catherine Gatbonton dahil sa kanyang pagkapanalo bilang Binibining Pilipinas World 2010 at pagiging second runner-up sa Miss Humanity International 2011. Sa larangan naman ng sining at kultura, itinanghal ang Marcelo H. Del Pilar National High School Rondalia na nagpamalas ng angking husay sa pagdugtog ng mga string instruments gaya ng bandurria, octavina, gitara at bass. Ang MHP-NHS Rondalia ay nagwagi sa International Rondalia Festival sa Davao. Itinanghal rin na Gintong Kabataan sa larangan ng sports ang grupo ng Malolos Shuttlers Incorporated. Kilala ang grupo sa buong kapuluan sa larangan ng badminton. Naging kampiyon sa Prima Pasta International Badminton Open 2011, the First Leaning Manila Badminton Open 2011, Palarong Pambansa 2011, Toby's Youth Badminton Champion 2010, Yonex Sunrise Valencia Anniversary Badminton Championship, 3rd Bulacan Youth Age Group Badminton Championship at Claraac. Ang pamahalaang lungsod sa pangunguna ni Mayor Christian Natividad ay malugod na bumabati sa mga kabataang Malulenyo na naging bahagi ng GKA ngayong taon ito at nagbigay ng kanilang lakas, talino at talento. Proud kami sa inyo, kabataang Malulenyo. Mula kay Alan Peter Cayetano, maligayang Pasko, God bless you sa lahat ng Malulenyo. Sa kalam ko ng ating lalawigan ng Bulacan, ako po at ang ating may patay na si Juan Marvical Barangay Umapate ng maligayang Pasko at maligong-bagong taon sa lahat ng mga taga-syudad ng Malolos. Mahal po tayo lahat ng ating Malulenyo. Yan po ang mga balitang hatid ng MCDN News. Ito po si Roan N. Junicio, nag-uulat.